Ang papel ng pamahalaan sa pagsasaayos ng pamilihan. Ang malayang pamilihan ay hindi perpekto. May mga pagkakataon na ang mga gawain ng mga consumer at producer ay nagdudulot ng hindi magandang epekto sa tao, lipunan at kapaligiran, at nagkakaroon ng tinatawag na market failure. Ang market failure ay nagaganap kapag ang malayang pamilihan ay hindi nakakalikha ng resulta na pinakamainam para sa lipunan. Sa mga ganitong pagkakataon ay kinakailangan ng interbensyon o panghihimasok at minsan ay pagkontrol mula sa pamahalaan. Public goods. Ito ay mga produkto o serbisyo na hindi maaaring ipagkait sa sinuman at hindi nababawasan ng halaga kahit paggamitin ng marami. Ito ay ipinagkakaloob ng pamahalaan ng libre sa lahat ng tao mula sa buwis na kanilang nakolekta. Ilang halimbawa ng mga public goods ay ang serbisyo ng mga pulis, sundalo at bombero para sa seguridad at kaligtasan ng publiko. Ang pagpapatayo ng mga pampublikong ospital at pagkuha ng serbisyo ng mga pampublikong doktor at nurses para sa kalusugan ng bayan. Ang pagpapagawa ng mga pampublikong kalsada at tulay para sa transportasyon. At pagpapatayo ng mga pampublikong paaralan at serbisyo ng mga guro para sa edukasyon. Tragedy of the Commons. Sa isang malayang pamilihan, hindi kumikilos ang tao para sa lipunan o para sa kolektibong kapakanan ng lahat. Ang tao ay kumikilos para sa kanilang sariling interes at pakinabang. Ang tragedy of the commons ay nangyayari kapag ang mga individual ay kumikilos na makasarili upang makakuha ng panandaliang benepisyo nang hindi isinasaalang-alang ang mga negatibong kahihinatnan nito. Sa kalaunan, humahantong ito sa pagkasira ng mga pinagkukunang yaman. Isang halimbawa nito ay ang overfishing. Sa maraming lugar sa mundo ay mas maraming isda ang hinuhuli mula sa mga ilog, lawa at karagatan kaysa sa mga ipinapanganak. Hindi lang ito masama para sa mga isda, kundi pati na rin sa mga mangingisda. Habang patuloy na uubos ang mga yamang ito, ay nawawalan din ng trabaho ang mga mangingisda. Ngunit bakit hindi nila hayaan at bigyan ng mga isda ng sapat na panahon para makapagparami at lumikha ng mas marami pang isda para sa hinaharap? Kung ang iilang mangingisda na may malasakit sa kalikasan ay magpasyang bigyan ng oras ang mga isda upang dumami, ay huhulihin lamang sila ng ibang mga mangingisda. At kung hindi rin nila mapipigilan ang ibang tao na pagsamantalahan ang yaman, ay magkakaroon sila ng insentibo na pagsamantalahan din ito at kunin ang pinakamaraming makukuha nila sa pinakamabilis na paraan. At kung ang lahat ay susunod sa ganitong pag-iisip, ang limitadong yaman ay siguradong mauubos. Ang sitwasyong ito ang tinatawag ng mga ekonomista na tragedy of the commons. Ito ang tumutukoy sa pagkaubos ng mga likas na yaman at pampublikong pasilidad dahil sa salungatan ng pansariling interes at pangmatagalang kapakanan ng komunidad. Ito ang sanhi ng karamihan sa ating mga problemang pangkapaligiran tulad ng polusyon sa hangin, deforestation at pagkawala ng mga endangered species. Ang suliranin na ito ay bunga ng tragedy of the commons, ang isa sa mga sinusubukan ng pamahalaan na maresolba. Externalities. Ang externalities ay tumutukoy sa epekto ng isang transaksyon sa mga partidong hindi kasali dito. Sa isang malayang pamilihan, ang paglikha, pagbebenta at pagbili ng mga produkto o serbisyo ay nakakalikha ng mabuti o masamang epekto sa ibang tao o maging sa lipunan kahit hindi sila tuwirang kasali sa mga transaksyong ito. Isang halimbawa ng mabuting externalities ay ang edukasyon. Kapag maraming tao ang may akses sa mataas na edukasyon, ay mataas ang tsansa na sila ay magkaroon ng maayos na buhay. Ito ay magkakaroon ng mabuting epekto sa lipunan sapagkat maraming tao ang magkakaroon ng maayos na kabuhayan na siyang magpapasigla sa ekonomiya at magbibigay din ng mataas na kita para sa pamahalaan. Sa kabilang banda, ang pagkakaroon ng maraming pabrika sa isang bansa ay magbibigay din ng mataas na produksyon at trabaho sa marami.
Ngunit ito rin ay nagdudulot ng polusyon sa ating kapaligiran at maaaring magdulot ng pagkakasakit sa maraming taong nakatira malapit dito. Asymmetric information. Ang asymmetric information ay ang pagkakaroon ng hindi pantay na impormasyon at nangyayari kapag ang isang panig sa isang transaksyon ay may mas marami o mas may mahusay na impormasyon kaysa sa kabilang panig. At dahil dito ay nagkakaroon ng kabiguan sa pamilihan, sapagkat nagagamit ng isang panig ang kakulangan ng kaalaman ng isa na kadalasan ay nauuwi sa panlalamang o pandaraya. Government intervention. Ang pamahalaan ay gumagamit ng iba't ibang paraan upang kontrolin o suportahan ang mga masama at mabuting epekto ng externalities at maalis ang asymmetric information. Regulatory policies. Ito ay mga alituntuning itinatag ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga kautusan o batas. Maaaring ipag-utos ng pamahalaan sa mga producers na ilagay ang lahat ng importanteng impormasyon tungkol sa kanilang produkto para sa kaalaman ng mga consumer. Ang pamahalaan ay maaari ding magtakda ng kota o takdang dami upang mapababa ang produksyon ng isang produkto. Ang pamahalaan ay may kapangyarihan din na magkontrol o magbawal sa paggamit ng ilang kemikal sa paglikha ng isang produkto. At kapangyarihan na magbawal sa pagtatapon ng factory waste sa mga ilog at magtakda ng mga alituntunin upang mapangalagaan ang ating kalikasan. Ang market-based policies naman ay mga patakarang idinisenyo upang baguhin o impluwensyahan ang pamilihan, presyo at mga insentibo upang maitama ang mga pagkukulang o kabiguan sa pamilihan. Isang halimbawa nito ay ang mga produktong tabako at alak. Ang mga produktong tabako at alak ay lumilikha ng malawak na negatibong externalities sa lipunan dahil sa sakit, polusyon at mataas na gastusin ng pamahalaan para sa kalusugan. Imbes na ipagbawal ng pamahalaan ang mga produktong ito, sila ay pinapatawa ng mataas na buwis. Dahil sa mataas na buwis ay tataas ang presyo ng mga produktong ito na siyang magiging dahilan upang mabawasan ang mga bumibili nito. May mga pagkakataon naman na ang pamahalaan ay nagbibigay ng subsidy o tulong pinansyal sa mga industriya na magdudulot ng mabuting epekto sa lipunan. Ang pagbibigay ng subsidy sa mga magsasaka ay magpapababa sa kanilang gastusin at magpapataas ng kanilang produksyon, na siya namang magpapababa sa presyo ng produktong agrikultural sa pamilihan. Ang pagbibigay ng subsidy sa mga pribadong ospital at pagpapatayo ng mga pampublikong ospital na mangangalaga sa kalusugan ng taong bayan ay lilikha ng malakas at malusog na lakas paggawa na siyang kumikilos sa ekonomiya. Ang pagsagot sa kabuuang gastos sa operasyon ng mga pampublikong paaralan at pagbibigay ng malaking subsidy sa mga kolehiyo at universidad ay lilikha ng mas maraming edukado, produktibo at kwalipikadong manggagawa na siyang makakatulong sa pagpapataas ng ekonomiya. Ang papel ng pamahalaan sa pagsasaayos ng pamilihan.